It's a privilege for me po na magamit ng Panginoon at maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon upang makapaghayag ng kanyang mabuting balita. Ang title po ng ating morning devotion ay The Power of Encouragement. Ayan, mag-pray lang po ako sandali. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyo na aming tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na sa umagang ito, Panginoon, na siya nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng bagong pag-asa, at higit sa lahat, ang matatanggap namin, Panginoon, na mensahe na ito. Lord, dinadalangin po namin na kayo po yung marinig namin. We also pray, Lord, na sa mga kapatid namin na naririto ngayong umagang ito, Panginoon, kayo, Lord, na magbigay sa kanila ng fresh and new revelations that comes from you. Ganon din po ng knowledge and wisdom. Because we know, Lord, that you are gracious, that whatever we ask in the name of Jesus, ipagkakaloob mo sa amin. And we also believe, Lord, that the power of the Holy Spirit ay naririto ngayon upang sa ganon, mas lalo pa namin, Panginoon ko, maunawaan at mas lalo pa kaming matuto sa iyong salita. Sa mga kapatid namin na wala pa rito, Panginoon, at this early morning, gisingin mo na sila, Panginoon. Ikaw, Lord, na magbigay ng kalakasan sa kanila, magbigay ng encouragement sa kanila, upang sa ganun, Panginoon, maging pagpapala ang buong araw nila ngayong araw na ito. Thank you, Father God, for the wonderful message that you will give at this early morning. Ikaw po mag-ayos ng aming mga puso. Ano man, Lord, yung nakikita mo, ano man, Lord, yung dapat ayusin sa amin. Lord, we humble ourselves in you, Lord. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at linisin mo po kami, Panginoon, sa aming mga naiisip, sa mga salitang lumabas sa aming mga bibig, at higit sa lahat, Panginoon, sa puso namin. Lord Jesus, salamat po sa kapatawang natatanggap namin sa iyo. At tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang, Lord, ang nagbibigay ng forgiveness. Maraming salamat po. Idinadalangin at tinataas po namin ang lahat ng ito. Tanging lamang po sa karapatan ng aming napupunong hari, pari, at Panginoon at tagapagligtas namin, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Alam niyo daw po na kung ang buhay ng tao ay tulad ng sasakyan na may fuel indicator. Alam niyo po yung fuel indicator? Every sasakyan, kapag full tank po ito, nakikita natin na siya ay full tank. But once na ito ay mauubusan na ng gasolina, magkakaroon to ng lamp or may ilaw na lamp, and it's an indicator na paubos na ang gasolina mo. So, kapag sa ulado mo, yung sasakyan mo, alam mo, nararamdaman mo siya na while you are driving, alam mo na malapit nang maubos. Alam mo na malapit na yan tumirik kapag sinagad mo. Ganun din po pala sa buhay ng tao. Kung meron lang din sana tayong lamp indicator na magsasabi sa atin na malapit ka ng maubusan ng patience, kung lang sana nararamdaman ng isang tao na every time masasaid na tayo sa ating emotional fuel, mas madali sana nating mararamdaman na yung konti na lang, wala ka ng joy, mawawalan ka na ng peace. Tapos pwede mo nang sabihin ngayon sa kaibigan mo na I'm running out of peace. Pwede mo ba akong bigyan ng kapayapaan? But today, I want you to be encouraged na kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, you need to have someone who will encourage you.
or one way or another. I mean, maybe you will need someone that will encourage you, or you will be the one who will encourage other people. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. I believe na kahit gaano ka taas ang faith or gaano ka spiritual ang isang tao, naniniwala ako that every person in the world needs to encourage. Kahit gaano pa kataas yung faith mo, we need people na someone who will listen to our story. Someone who will lend their ears, that will assure us that you are loved and saying to you, don't lose hope. Someone saying to you na kaya mo yan, na may magsasabi sa'yo na I believe in you, we need you here. Yung laging magpapaalala sa'yo na you're making a difference. In our life today, masyado tayong busy sa mga sarili nating struggle. Masyado tayong busy sa mga sarili-sarili nating problema. But we forgot our moral obligation to encourage one another. Minsan, masyado tayong consume ng sarili nating concern. But we forgot kung ano yung inuutos ng Diyos. That we have the obligation na i-encourage natin ang isa't isa. And when we said encourage or in-encourage mo ang isang tao, kaya siya encourage dahil may courage. You are imparting courage, yung walang lakas, walang tapang, binibigyan mo ng lakas, binibigyan mo ng tapang, na pinapaniwala, sinasabi mo sa kanya that you have to stand out because there's a God who is with you. Alam niyo po, ang isa sa mga kalaban natin is yung ginagawa ni Satan to discourage us. And sometimes, even the people around us ay kayang gamitin ni talunan para i-discourage tayo. Merong isa sa he is not a well-known person in the Bible. Hindi siya yung kasing katulad ng mga kilala na mga apostles. Pero nagbigay siya ng malaking impact. At yan ang pag-uusapan natin. For us na ma-realize natin that you don't need to be the best and the best hero. You don't need to be in the limelight para lang magamit ka ng Diyos. You don't need to be in the front line always just to be used by the Lord. And I'm praying na itong topic na ito ay makapagbigay sa atin ng encouragement also to be an encourager for the people around us. Ayon sa Acts 4:36, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement. So, ang real name po pala ng hero natin for today is Joseph. But because of his character, sa kanyang pag-uugali na isang great encourager sa ibang tao, yung apostles mismo ang nagbigay sa kanya ng name or new name, or sabihin na nating palayaw, na Barnabas, which mean son of encouragement. Naalala ko sa Doulos for Christ, may mga kanya-kanya tayong name.
katulad ni Sister Janet na mapagpatawad, at sa mga kapatid natin na may iba pang name na binigyan natin ng kani-kanilang mga palayaw that shows them for who they are. At ganun din nung panahon ng Acts, yung panahon ng Gawa or yung first church, itong si Barnabas, dahil sa pagpapakita niya ng pagiging encourager sa mga tao sa paligid nila o sa paligid niya, ay binansagan siya na son of encouragement. Si Barnabas po ay isang leader ng early church at kilalang kilala po siya sa ability niya to see potentials in others. Si Barnabas ay isang klase ng leader na hindi tumitingin sa mga past mistake ng ibang tao, especially sa nangyari sa kanya with Paul. Maya-maya po pag-usapan natin yan. We know that Paul is one of the early persecutor of Christian. Siya yung isa sa mga matitinding nagpahirap, nag-accuse sa mga Christian, especially sa napag-aralan natin sa pag-aaral natin ng Acts, as isa si Paul, or his former name as Saul the Tarsus, na kung saan siya ang isa sa nag-push para batuhin hanggang mamatay yung first Christian martyr na si Stephen. But here, makikita natin yung klase ng attitude na pinakita ni Barnabas, how he's been the advocate of Paul. Ibig sabihin, siya yung tumayo na parang attorney ni Paul para doon sa mga iba pang kapatiran. Because when Paul accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, hindi lahat ng mga Christian dun sa Jerusalem, when she got back in Jerusalem, naniwala agad na, oh, sure ka? Kristiyano na yan? Eh, di ba? Something like that. Parang ganun. So, nung nakita nila na pumasok si Paul sa church, siguro, marami ang siguro na question na ang isang klase ng ganitong persecutor na nagpapatay or nag-udyok na patayin ang mga kapatiran natin is now here at kasama na natin na mananampalataya na. Siyempre po, for Paul, ang hirap for him to defend himself. But there is Barnabas, someone who helped the other people na ma-encourage sila that this is Paul. Binago na siya ng Diyos. I am also witness sa narinig ko at sa sinabi niya sa akin tungkol sa kung papaano nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus. Ganun. There is someone standing for Paul. Yes, we believe na ang pinaka number one advocate natin is the Holy Spirit. And the number one encourager natin ang Panginoong Jesus. But sometimes, God used people like Barnabas na hindi siya yung well-known Bible characters. But God used Barnabas to encourage other mananampalataya that this Paul
na tong taong ito na dating masama, na tong taong ito na naringgan natin ng mga ginawa niyang hindi kanais-nais sa mga kapatiran natin, ay ito na, binago na siya ng Diyos. Alam niyo po, in our days right now, we need Barnabas in our life. And you can be Barnabas para makapagbigay encouragement sa mga tao sa paligid natin. There's a lot of Christian right now who are struggling, na nakakaranas ngayon ng mga panghihina, nakakaranas ngayon ng kalungkutan. But if there is like Barnabas who will encourage them na go, pinili ka ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, and God is not looking on your sin. He is looking now on your heart. Alam niyo po ano nangyayari? Mas maraming mapapalakas kung mas maraming katulad ni Barnabas who always willing to encourage other people na you are loved by God, na you are chosen by God. Kaya mo yan, kapatid. We are here for you. That's what God is telling us right now. Na maging katulad tayo ni Barnabas, na hindi nakafocus doon sa mga pagkakamali, but seeing the potentials of those people to be used by God. When Paul, who was once known for persecuting Christians, tried to join the disciples, they were afraid of him. But Barnabas saw beyond Paul's past and believed in his future. Kung ang titignan pala natin ay yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat tao at hindi yung mga pagkakamali nila, mas marami po siguro mga Kristiyano ngayon ang magpapatuloy sa journey nila. Barnabas who also used his influence to help others. Ito pa, yung isa sa magandang character ni Barnabas. Siguro po, kung hindi naging great encourager si Barnabas for Paul and to other people around them, ano kaya itsura ng New Testament? But because God is so good to use Barnabas to be the encourager, to stand for what he believed that he sees in Paul. Now, natitikman natin yung kabutihan ng Diyos na nakasulat sa New Testament, because we know that Paul write New Testament almost 80%. And naniniwala ka rin ba na while I'm talking to you right now, God also wants you to be like Barnabas, to encourage other people na God is not looking to your sin. He is looking to your heart. And if you are willing to repent your sin to God, God is faithful to forgive you, and His grace is sufficient. His grace is always sufficient, and His mercy endures every single day. Mga kapatid, God's people need encouragement. Kahit nga po sabi ko sa inyo kanina, kahit sabihin mo pa ikaw na yung pinakamatapang, pinakamagaling, pinakamatalino, pinaka-high and spiritual, you also need encouragement from daily basis. Why? Because
hindi po tayo exempted sa mga pressures and frustrations of this life. We need encouragement para magawa natin yung layunin ng Diyos. Because we are now living in a fallen world. Tama? And sometimes, dumadaan tayo sa mga klase ng mga challenges and pressures na minsan nagkakause us to drain our gasoline or what we call batteries. Pero yun ang gusto ng Diyos. Huwag tayong mapanghinaan. And na-experience mo na rin po ba that nandoon ka sa mga moment na tinatanong mo si Lord, Lord, do I still worthy of your love after I failed you? Lord, mahal mo pa rin ba ako sa dami ng kasalanan ko sa'yo? Tapos, bigla na lang may magme-message sa'yo. Bigla na lang may kakatok sa'yo. Bigla na lang may someone na gagamitin ng Diyos to remind you na mahal ka ng Diyos. Ang nais lang ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Mahal ka ng Diyos. May plano ang Diyos sa'yo. Kaya mo yan, kapatid. Hindi ka nag-iisa. If you need prayer, andito ako. I will pray for you. Have you ever experienced that? Alam niyo, ako po, oo. Dumating po ako dun sa time na iyak ako ng iyak. Iyak lang ako ng iyak mula umaga, kahit sa work. I remember those days. Of course, I feel the comfort of God. But may isang kapatid, out of nowhere, I know, hindi niya alam na sobrang bagbag ng damdamin ko. She messaged me like this, Sister Ruby, hindi ko alam kung anong reason, kung bakit pinaalala ka ni Lord sa akin. Pero gusto kong maghatid ng prayer for you this morning. And you know, nung narinig ko yung prayer niya sa akin, sabi ko, Lord, I know it's you. I know it's you, Lord, na naglagay sa puso ng kapatid ko. Napaalala sa akin, Lord, to encourage me that I am still loved by God. And alam niyo po ba kung gaano yung kalakasang natanggap ko? It's far beyond imagination na nung mga oras, mga minuto na parang ang tagal-tagal kasi umiiyak ka lang. Pero nakarinig ka ng ganun. Grabe. It's an encouragement that came from God para sa akin. Napalakas ako. At hindi lang doon natapos. That day, there's people messaging me na, Sister Ruby, salamat dun sa mensahe mo ha. Napalakas ako dun sa message mo. Sabi ko, Lord, are you the one who's using those people to remind me? Kasi sabi ko kay Lord, Lord, gusto mo na ba akong tumigil? Please, Lord, sabihin mo lang. Gusto mo na ba akong huminto? Sabihin mo lang sa akin, Lord. Yes. Dumating po ako sa time na yon. I am crying and crying and crying. But God never stopped comforting me in a very gentle way, that reminding me to use those Barnabas. They are the Barnabas of my life. At that moment, naramdaman ko yung love ni Lord sa kanila. And that's my testimony. At hindi lang yun. Alam niyo ba nung araw na yun,
me and my husband, bumibili kami ng yakitori. It's the same day na na-receive ko yung encouraging messages sa isang kapatid. Di sabi ko sa asawa ko, Han, nakikita ng asawa ko yung sad na eyes ko. Pasok na tayo sa sasakyan, ang lamig kasi. Alam niyo po ba, yung nagtitinda ng yakitori, nagbigay siya ng mainit na yakitori for free. Imagine, 20 years na po ako ng Japan, pero never ko pang na-experience na may mag-abot sa akin ng libreng yakitori while we are buying. At ang sabi na nagtitinda, malamig kasi, kainin mo habang mainit pa. At alam niyo ba, isa lang nag-pop up sa mind ko. It is the Lord who's comforting me. And that the generosity, yung pagiging generous nung nagtitinda ng yakitori na yon o yung barbecue yon, grabe. He's like a Barnabas na, alam niyo yun, wow, it reminds me. Alam mo yung biglang nag-pop up sa akin saying, parang na-image ko si Lord na inabutan ako ng barbecue. Saying to me, huwag ka nang umiyak. Parang ganun. Wow, sabi ko, Lord, you amaze me every single day of my life. Alam niyo po yung gusto kong sabihin sa inyo. That we need to be Barnabas. And also, kailangan din po natin ng Barnabas sa buhay natin. Kasi we cannot say that we're always fine, we're always have strength. Kasi on those weak point of our life, we need Barnabas that will encourage us to fix and focus our eyes on Jesus. We need those kind of Barnabas para tumayo tayo ulit. Para magawa natin yung pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? At alam niyo po ba na si Barnabas din are also known for his generosity that encourage other believers sa ginawa niyang pagiging matulungin. Kung naalala niyo po sa Acts, meron po dong isang story na kung saan ang mga believers or mga new believers ay nagsama-sama sila na ibenta yung ari-arian nila para itulong sa gawain. And isa sa mga nagbigay encouragement dun sa mga kapatid na gawin yun ay walang iba kundi si Barnabas, na kung saan yung sarili niya na lote or ari-arian ay nagawa niyang ibigay para sa gawain ng kapatiran o gawain sa church. And that's one thing that encourage other people also, na maging matulungin din sila sa mga pangangailangan ng church. Ang pagtulong natin sa church o ang pagtulong natin sa kapatiran ay hindi ito gusto lang natin makuha natin yung spotlight na tumulong ako, nagbigay ako. But it is done by the heart, a cheerful heart, na kung saan alam mo na yung ibinibigay mo ay binibigay mo dahil alam mo na lahat ng bagay na meron ka ay dahil lamang sa awa at biyaya ng Diyos. At ganun din naman na gusto ng Diyos at nais ng Diyos na tayo ay maging cheerful giver, especially for those who need at mga pangangailangan sa simbahan. At kahit nga po si Apostles Paul,
ini-instruct niya yung mga Christian to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Sabi po yan sa 1 Timothy 6:18. Kaya po yung isa sa mga naituro sa atin ni Barnabas to be generous in a way that we can encourage other people also, those doing the Lord's work. Of course, sabi ko nga kanina, kailangan gawin to with the right attitude and with a cheerful heart. Kasi mas magandang wag ka na lang magbigay kung iba yung you just giving it for a wrong reason. Mas maganda pa na sabi ni Paul sa 2 Corinthians 9:7, each one must do just as he purposed in his heart, not grudgingly or under compulsions, for God's love a cheerful giver. At ito yung pinakita ni Barnabas dito, yung pagiging cheerful giver niya, na nakapagbigay encouragement dun sa mga kapatiran. Kaya sila rin naman ay tumulong. At isa pa sa magandang sa church. Pinakita ni Barnabas is being a bridge builder, connecting people to opportunities and relationship that help them grow. Alam niyo po yung totoo na ang sarap po sa pakiramdam natin na kapag nagsisimula ka pa lang sa gawain, tapos maririnig mo yung mga kapatiran na, Sister Mais, napakaganda ng binahagi mo kanina na salita ng Diyos, tunay na nakapagpalakas sa amin. Sister Janet, maraming salamat dun sa shinare mo tungkol dun sa family relationship na mensahe na nakatulong sa akin para mas maintindihan ko yung saloobin ng isang nanay para sa kanyang anak or ng isang asawa para sa kanyang asawang lalaki. Totoo po na napakabuti po ng Diyos na may mga tao sa paligid natin. There are, in some ways, they are smiling, pero ang mga loob pala nila ay bagbag. At dahil may mga tao na patuloy na nagpapalakas sa kanila, na tumutulong din sa kanila, na sila po ay lalo pang mag-grow at lalo pang magpagamit sa Diyos. Kaya kung meron po tayong mga kapatiran na nagsisimula pa lang sa kanilang paglago, we don't need to flatter them because flatter is a lie. But they need encouragement. Ang sarap 'di ba ng pakiramdam na may magsasabi sa iyo na kapatid na ang galing ng ginawa mo kanina, na ang galing nung binigay sa'yo ni Holy Spirit na analogy doon sa mensahe, na kahit maiksi lang, naramdaman namin yung pagkilos ng banal na Espiritu, that yung mga tao na nagpaparamdam sa iyo na you can do it, kaya mo yan, na at the end of the day, masasabi mo pa rin sa sarili mo na I can do this through Christ who strengthened me. Yes, kailangan po tayo ng mga kapatiran. Kailangan ka ng kapatid natin para mapalakas mo siya. And even me, kailangan ko ng mga kapatid na magpapalakas sa akin para makapagpatuloy ako sa gawain na ibinigay sa akin ng Panginoon. And your prayer, your voice, your words and encouragement will help us para makapagpatuloy kami at makita namin na God is still loving us. Alam niyo po, nitong nung nagkaroon ng coronavirus, meron po akong nakilalang pastor na isa po sa mga naging problem niya, halos huminto na po siya sa paglilingkod. Dahil nung nagkaroon ng coronavirus, syempre po, wala na masyadong nagsi-church, tapos online na lahat.
I don't know how he used online para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Pero dahil po sa mga nangyari, alam niyo po, humina siya ng humina. I mean, nagkasakit siya na hindi health, emotional, and spiritual. And nakakalungkot because even the great man or the pastors or the leaders or the mentor sa paligid natin can also experience those things. Pero one thing na makatutulong sa kanila para mapalakas sila is yung mga people around them. Like the same thing that Barnabas made, yung ginawa ni Barnabas na makapag-encourage dun sa mga kapatid, whether it is financial, especially when it's spiritual. Amen po ba? And, alam niyo po ba, na hindi lang yung mga katulad niyan, yung kilala kong taong yun na isang pastor. Even sa Biblia, there's mga character sa Biblia like Moises, Elijah, Job, Joshua, na kung saan there's a time in their life na na-discourage sila. Si Elijah nga, di ba? Sabi niya pa, Lord, kunin mo na ako, mabuti pa na mawala na lang ako sa mundo. And also Job, di ba? Na sinabi niya na mas importante pa yung kamatayan kesa dun sa pagkabuhay. Kasi ganun na nila na-experience yung downfall or discouragement. At alam niyo po, sa tulad ng sa pauna nating mensahe kanina, na ang Diyos hindi nagsasawa na i-encourage tayo. Tayo rin po. Tayo rin na mananampalataya. God's people like us are needs ongoing encouragement in order to strengthen within us and to continue to do His will. Opo, kailangan natin ng bawat isa para mapalakas tayo at makapagpatuloy tayo na gawin yung layunin ng Diyos. Kaya ikaw, sana po, mas maging intentional tayo na makatulong po para mapalakas natin yung mga kapatid natin na in some viewpoint, akala natin malakas pero nanghihina na pala. Or, yun lamang marinig natin sila na nagte-testimony, nagagamit ng Diyos to share the gospel. We can encourage them to continue to do good thing. Kasi ba sabi sa Galatians 6:9, do not worry in doing good, for in due time we will reap a good harvest if we don't give up. So we encourage them to not giving up. Dahil kung yung mga great men and mga pastors and leaders and mentor ay pwedeng manghina, lalo pa kaya ang mga baguhan lang. Amen po ba? Let us always be like Barnabas, na magamit ng Diyos to encourage them to make a wise decisions in their life, to receive yung grace ni Lord, na kahit na dumadating yung time na nadadapa sila, but you are still there, ready na i-lend yung hand mo, na kapatid, sasamahan pa rin kita. Kapatid, tutulungan kita na mapalakas ka. Na kapatid, mahal ka ng Diyos kasi may layunin ng Diyos sa buhay mo, like Barnabas saw in Paul. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians 13 verse 11
Ayan, New Living Translations. Dear brothers and sisters, I close my letter with these last words. Be joyful, grow to maturity, encourage each other, live in harmony and peace. Then the God of love and peace will be with you. Amen po ba? Mga kapatid, ang nais po ng Diyos sa atin, encourage one another. Pareho tayong mahina, magpalakasan tayo. Right? Ganun ang nais ng Diyos. We are commanded by God to do this one another, nagawin natin to sa isa't isa, to love one another, to serve one another, to encourage one another. Ang encourage sa atin ng Panginoon, be compassionate to sa bawat isa, admonish to one another, greet each other, teach each other, instruct one another, accept each other, honor one another. Even bitbitin natin yung burden ng isa't isa. Ay, alam niyo, inuutusan tayo ng Diyos. Why? Kasi I believe God knows na we need encouragement because encouragement gives us hope. Amen po ba? Kung paanong importante ang pagtuturo, ang pagkokorek, ang pagdidisiplin, ganun din po kaimportante ang pag-encourage natin sa bawat isa. Amen po ba? Kaya dito natin nakita how Barnabas honoring other people na hindi niya sinasabi na mas mataas ako sa inyo kasi kaya kong gawin ito, na kaya kong mag-encourage ng ibang tao. But then we can see how Barnabas encouraged other people to show that he didn't just focus on himself. Hindi lang siya nakafocus sa sarili niya. He made space for other to succeed. And Barnabas was willing to invest in other, even when it's meant stepping back. He didn't mind sharing the spotlight and made sure others grew in their faith and leadership. At ganun yung ginawa niya kay Paul. Imagine, after na mabasa natin yung mga pangyayari sa Acts, have you ever heard of Barnabas again? No. Diba? Ang nabasa na natin after ng Acts sa mga sumusunod, puro si Paul na. Puro yung mga nagawa ni Paul. But we forgot na kung walang Barnabas who encouraged yung mga mananampalataya sa pangyayari sa buhay ni Paul, if kung walang Barnabas na nag-encourage din kay Paul na kahit ganun ang tingin sa'yo ng mga yan, I still believe in you, that you are chosen by God, ano po kayang nangyari? At ayan yung pinakita. At yan din po yung tinuturo sa atin sa Philippians. Basahin po natin. Let's read this verse. Sabi po sa Philippians 2, verse 3 to 4, basahin po natin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. At alam niyo po ba, yaan yung pinakita ni Barnabas dito. Hindi siya nakapokus sa sarili niya. That's something na, ako yung nagpapalakas sa'yo. I am the encourager here. No. Anong ginawa ni Barnabas? Hindi yung sarili niya ang itinaas niya, na kahit wala sa kanya yung spotlight, but behind the scene, meron siyang ginagawa para mapalakas ang isang taong ito. Na ang isang taong ito ay ang ginamit ng Diyos na sumulat ng many books
in New Testament. And naniniwala ka rin ba na you can also impact multiple lives, na ikaw rin, pwede ka rin gamitin ng Diyos to help other people para sila rin magkaroon ng impact yung buhay nila, makapag-encourage din sila para sa ibang mananampalataya, sa ibang tao na nagsisimula pa lang. Amen po ba? Your choices to encourage and invest in others can multiply your impact for God's kingdom. Sabihin na natin, ay, isa pa lang kasi yung sinisiran ko ngayon. Isa pa lang din kasi yung dinidisciple ko, yung kapatid ko, or yung kasama ko sa work. Alam mo kapatid, kahit isa lang yan na magbalik loob sa Panginoon, ang sabi sa Biblia, libu-libong anghel ang nagagalak. Baka yung isang yan na you investing your time to message them, you investing your time to pray for them, are the lives or ang iisang buhay na yan na makapag-encourage naman para sa pamilya niya, para sa mga kasamahan niya sa trabaho, para sa mga kasamahan niya sa bahay, na makakakilala at magbabalik loob sa Panginoon. You are chosen to be like Barnabas. And likewise, you need people like Barnabas in your life. Kaya po, before I end this message, kung meron kang leader dyan, may mentor ka, may pastor ka, alam niyo, wag po tayong maging madamot to share the words and encouragement to them. Kung meron kang kakilala dyan na nagsisimula pa lang sa kanilang lakarin sa Kristiyanong pamumuhay, message them na continue ka lang kapatid, ang ganda ng ginawa mo. Alam niyo po, alam naman natin na hindi natin mabubola ang Diyos. Pero when you encourage people that comes from your heart, hindi mo lang alam kung paano nagbi-build ito ng hope and power for them. It gives them the power to press on kahit na nasa ang sitwasyon sila ng buhay nila ngayon. Baka kasi ang totoo, pinanghihinaan sila eh. Hindi nila alam kung kaya ba talaga nila mag-share, kaya ba talaga nilang mag-testimony. Pero dun sa isang words mo lang, napalakas mo yung kapatid at na-encourage siya na magpatuloy na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, tatanungin ko po kayo ngayon, sino yung nagbibigay encouragement sa iyo ngayon para makapagpatuloy ka? Ikaw, nagiging Barnabas ka na ba? Para makapagpalakas sa iba? Can you be my encourager? Can you be my Barnabas? We need Barnabas in our life. Sino yung nagbibigay buhay sa buhay Kristiyano mo? Sino yung Barnabas ng buhay mo ngayon? Sino yung nilalagay sa'yo ng Diyos na palakasin mo ngayon? I believe na may inilalagay na si Lord sa puso mo ngayon na mapalakas mo.
Maraming salamat po at nawa po maraming naituro sa atin ng Panginoon.